Hello po. Hello po, tuloy po kayo. J-How family, tuloy po kayo sa aming tahanan. Tuloy po. Hello, J-How family. Ako nga po pala si Pastor Nelson ng J-How po. At ito po ang aking may bahay na si Elizabeth po. Kasama ko rin po sa ministry. Welcome po sa aming tahanan. Ako'y kilalanin nyo si Pastor Nelson po, doon po sa likod ng pulpito po. Yung aking may bahay po. Kares po kami naglilingkod sa Panginoon, kami mag-asawa. 40 years na po kami. At kami kasal na 43 years na kaming mag-asawa. At kami po ay binigyan po ng 3 anak. Yung nga po, 43 years na kami na kasal. Paras kami naglilingkod po sa Panginoon. Meron po kaming 3 anak. Isang apo. Nandito po yung aming anak. Aming anak na babae. Naglilingkod rin po sa Panginoon. Mahal na mahal ko po itong aking asawang to. Totoo po na ang paglilingkod sa Panginoon, mas maganda yung kasama mo yung asawa sa paglilingkod. Dahil mahal na mahal ko ito. Gumaganda ang paligid. Hello po, J-How family. At ito po yung aking ginagawa tuwing umaga. Ako po ay uupo rito, magbabasa, at mananalangin po. Yan po yung aking ginagawa po. Ito, yung aking ginagawa, tuwing umaga, routine na to, magwalis-walis, at so, ganyan. Sa pa po, itong kulungan ng mga pusa ko, yan po, nililinis ko yan. Itong isa pang kulungan ng aming pusa, nililinis ko po yan. Ito yung araw-araw na gawa natin, at alam niyo naman na kailangan natin to para kalinisan, para hindi tayo mamanghi dito kasi may mga alaga po tayong hayop. Ito po, maglalabas po ako ng aso para padumin ko ito. Padumi siya, paihiin. Yan palagi yan, umaga, hapon yan. Nilalabas ko itong aking mga alagang ito. Sitio yan, sitio. Sige po, pagkatapos sa bahay na to, samahan niyo naman po akong pumunta sa church namin to sa J-How Bulacan po, at ako yung magbibihis lang po. Ayan po, bihis na po ako. Halina po, punta tayo po sa aming church, sa church po namin sa Bulacan. Meanwhile, hello. Hi, good morning. Good morning po. Ako po si Pastora Cecilia Misa. Welcome po sa aming bahay. For 35 years na po akong nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Galing po ako ng Marikina. 1989, then 1990 na pangasawa ko si Mr. Misa. Ito po siya. Tapos ang aking asawa si Mario. Brother Mario. Hello, Pag.
taga Jehaw, Maine. Hello po. So, welcome po kayo sa aming tahanan. Matagal na po kami rito at all tenants po ang aking asawa dito. Taga dito na siya. So, naging pastor naman din po ako last year sa Jehaw. So, naging part po kami ng Jehaw Family 2023. Kaya praise God po dahil masarap ang buhay sa Jehaw. Pasok po kayo. Hello, Jehaw Family! Ako po muli si Pastora Cecilia at ito ang aking buhay sa likod ng pulpito. So, ito pong aming tahanan, simpleng tahanan po. At dito po ako every morning. So, medyo ano lang po kami rito, simpleng buhay, simpleng pamilya. So, meron po akong 4 na anak. At sila po, yung aking pong panganay, ay siya yung kasama ko lagi dito. Siya na po yung lagi dito. Kasi po yung pangalawa ko nasa Taiwan na. Yung aking pong nag-iisang lalaki, si Mark. Siya po yung aking driver. Siya po yung aking PA. Lahat na. So, sa kanya lang po ako may apo, 2. At yung bunso ko naman pong anak ay nasa Canada na. At bilang isang nanay, syempre po, ano rin po ako, SAP ko kasi nagpo-provide din sa pangangailangan ng aking pamilya. Hindi lang po dito sa bahay ako busy. Siyempre po, meron pa po tayong mga pinagkakakitang iba to provide the family. At siyempre, to provide na rin po ang ministry. So, salamat sa Panginoon dahil nagagamit naman po tayo para sa paglilingkod. At the same time, ang daming pong panalangin, maging daluyan tayo ng pagpapala para makatulong sa iba. Yun lamang po lagi po ang pinapanalangin ko sa ating Panginoon. The blessing will come and to share the blessing to others naman din po. Madalas po talaga ako wala dito sa bahay. Kasi po ako po ay may iba pang mga pinagkakakitaan. So sa ngayon po, meron po tayong opisina sa Angat. Tuloy po kayo. Sa Angat, Bulacan, kung saan may nahawakan po tayong subdivision doon at bilang administrador po ng subdivision, busy po talaga ako. Bukod po doon, after ko po mag-opisina sa Angat, sa realty po natin, dumidiretso naman po ako sa ating coffee shop. Okay? Meron po tayong coffee shop kung saan, pasok po kayo. Ang mga kasama naman po natin sa coffee shop, ay ang ating mga miyembro din po ng ating simbahan. Kaya praise God. So, kung nakikita niyo po, ito po yung part ng likod namin. Dahil po ang lote po natin dito sa Bulacan ay 618 square meter. Hindi po kayo, pasok kayo dito. Ito po yung bahay ng aking anak na si Mark, kung saan siya po lagi kong kasama. At kung makikita niyo, may mga halaman kami rito. Hey! Madalas po ako magtanim. Libangan po ni Mark, ito, mga libangan po ng aking asawa, manok. Ayan. Ito po ang pamilya ni Mark. Ito po ang aking anak na lagi kong kasama, si Mark. Si Belay po, ang aking apo. Ayan, si Bryson. Tulog. So ito po ang aming libangan dito. Puro hayop, mga manok, may grayfish po kami. Halika kayo, tingnan nyo ang aming grayfish. At kung nakikita nyo po yung aming lugar, puno po kami rito ng mga kaprutasan. Kaprutasan. Ayan po, tuwing panahon ng tagmangga, makikita nyo marami po tayong mangga, abokado, at syempre, hindi po nawawala ang buko ng nyog. Buko ng nyog? Tama ba yun? Ayan. So, muli ito po ang buhay ni Pastora Cecilia sa likod ng pulpito from Jehaw Family, Bulacan. Ako nga po pala si Mark. Ito nga po pala ang aking nanay na si Pastora Cecil. Napakasipag po ng nanay ko. At bilang lingkod po ng Diyos, kahit po busy siya sa trabaho, hindi niya po iniiwanan ng simbahan. Tapos po, ito po yung mga alaga ko. Crayfish. Tapos may alaga din po kaming mga paitloging manok. May itlog na? May itlog na yan. Kaso, hello po, ito po yung alaga naming mga crayfish.
Gamit ko po ditong tubig ay tubig ulan lang po. Kaya po ganito kadumi. Pero po malinis po ito kasi galing to sa ulan, yung tubig po. So, nalibot na po natin ang aming bahay, ang aming likod. Nakita niyo na po ang buhay ko dito sa aming tahanan. Ngayon naman po, samahan niyo ako. Pasyalan po natin ang iba ko pang ginagawa bilang mga business owner. Samahan niyo po ako. Teka lang ha, magbibihis lang muna ako. Okay? Ayan, nakabihis na po tayo. Halika, samahan niyo po ako. Punta po tayo sa ating mga pinagkakakitaan. Hello, J-How family! Welcome po sa Serliot Mesa Cafe, kung saan isa po ito sa ating pinagkakabalahan. Pasok! Ito po ang ating coffee shop, kung saan meron po tayong mga kasama rito. So, ito po ang ating, ito po kayo order. Sa aking work sa realty, dito naman po ako tumutulong. Tingnan niyo po ang ating alfresco. At syempre po, meron po tayong second floor. Halika! Dito po kami madalas magkaroon ng fellowship. Dito ko rin po ginagawang aking daily devotions with God every 5 a.m. po. So, masarap po dito. Kayo po, very much welcome po kayo. Pumunta kayo rito at magpuri tayo sa Panginoon. Ang iyong ngalan, maglilingkod ng tapat sa iyong kaharian. J-How again. J-How again. J-How again. Tayo ang iyong ngalan, maglilingkod ng tapat sa iyong kaharian. J-How again. J-How again. J-How So, bukod po dito sa ating coffee shop, puntahan po natin ang ating spa. Ito po ang ating Kamay Estetica and Wellness Spa. kaharian. J-How again. J-How again. J-How again. J-How again. J-How again. J-How Dito naman po ginagawa ang ating mga, syempre, pampaganda. Welcome po kayo rito. Kung gusto niyo pong magpaganda, dito lang po kayo. Meron po tayong nail arts, massage, relaxing, feel the view po sa ating second floor. At syempre, kung gusto niyo ng package ng foot spa and manicure, pedicure, andi dito po tayo. Thank you. And welcome again, J-How family. J-How wagi ang bawat isa sa atin. Pamilya J-How from Bulacan. Thank you! Hello, muli, J-How family. So, tapusan nyo na pong nakita ang ating coffee shop, ang Kamay Estetica. Samahan niyo po ako, punta po tayo sa ating J-How Bulacan Church. Teka po, may nakalimutan ako.
kailangan po kasama ko rito si Pastor Nelson. Teka lang ha, gawa kong paraan, hanapin natin siya. Hello, JH family! Andito na po kami ni Pastor Nelson. Ito po yung aming loob na church. Teka, tuloy po kayo. Kaharian. Jay Hawagay. Jay Hawagay. Jay Hawagay. Jay Hawagay. Sa paglilingkod sa Panginoon, nung ako nagpastor doon sa Jehaw, doon ko po nakita yung kailangan yung katyagaan sa paglilingkod sa Panginoon. Nandoon yung abutin mo sila, bibisitahin mo sila, yung mga bagay na yon. At may mga time din na sa church po ay nagkakaroon din ng problema sa member. Merong mga hindi rin pagkakasunduan, kailangan nandoon ka para sa kanila, para gabayan po sila. Kami ni Pastora, kaya ganun din po yung ginagawa. Kaya doon na nakikita po natin, kung di ka talaga magmamahal sa paglilingkod at hindi mo rin bibigyan ng pansin sila, no? Doon makikita mo, masasalamin mo rin yung puso mo. Ganun talaga, no? Sakripisyo, maglingkod, at abutin pa rin sila sa paraan na nakakaya mo, no? Sa tulong pa rin ng Diyos. Ganun talaga maglingkod. Mahal po namin ang paglingkod, kaya hindi po namin inaayawan yung challenge na yan sa buhay namin. Kasi yan yung nagpapalakas sa'yo para ma-inspired ka doon sa mga bagay na paglilingkod na gagawin mo para sa Panginoon. Lahat yung challenge sa buhay natin yan, at sa ganung paraan din naman, nakikita po natin yung doon tayo natututo sa kanila, sa mga bagay na yon, yung mga karanasan na yan, na madating sa mga buhay paglilingkod, no, para ma-cope up natin sila sa kanilang spiritual life. Ganun din sa atin, no. Ito yung nagbibigay din lakas sa atin, magawa po natin yung mga bagay na yon. Ganun talaga ang paglilingkod, dahil kasi mahal natin yung ministry. Sa kabila nito, nandoon yung aking katuwang sa paglilingkod, si Pastora. Dalawa kami nagtutulong para ang gawain ng Panginoon ay mapanatili ito, makapaglingkod kami para sa church po, no, ng Bulacan. Una-una, nagpapasalamat po ako sa JH family. At kami po ay kinalingan nito 2023. Ang hindi ko po makakalimutan at nagpalakas ng pananampalataya ko sa Panginoon ay nung iniyakap po nila kami. Dati po kami fatherless kasi po namatay po yung aming dating resident pastor na si Pastor Rene Paragas. And then, naghanap po talaga ang puso namin, puso ko, na kung sino yung ama na pwede magkalinga sa amin. So, purihin ng Diyos, natagpuan po namin si Bishop Ed La Chica sa isang conference. From then po, nakita ko yung pagiging fatherly love niya. Nung una, nagdadalawang isip kami, pero sinabi ko sa Panginoon, kung siya po mismo yung magkakalinga sa amin, titignan niya po yung kalagayan namin. At nagulat po ako, hindi pa man po kami ganun ka-close ni Bishop, una na po siyang tinignan po yung mga hinahawakan naming churches mula po sa Monterrey, pati dito po sa Bulacan. Nakita ko po yung fatherly love niya. Kaya from him po, nakahugot po ako ng inspirasyon na ganun po pala ang pagmamahal ng ama natin sa atin. At doon ko po nakita na kung paano siya magmahal sa kanyang member, ganun din po yung ginagawa niya dito sa JH Bulacan. Kaya salamat po sa JH Pastor Bishop Edmond La Chica, at dito ko lang din po naranasan na yung pong mga pamilya ng mga pastors, mga katulad naming mga lingkod ng Diyos ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon every first Saturday of the month. Isang malaking
inspirasyon po yun, motivation, upang ang aming samahan po ay manatili, ang aming pananampalataya ay mapalakas, magkaroon kami ng soaking. Isang malaking bagay po yun para sa buhay po naming mga lingkod ng Diyos. Kaya sa J-Hope family, sa buhay po ng ating Bishop Edmond at sa aming mga kapastorans, salamat po sa pagmamahalan at pagyayakapan ng bawat isa. Sa hirap at ginhawa, sa mga problema, nandiyan po sila, dumadating po sila. Lately lang po, nagkaroon kami ng normal lang po sa simbahan na may mga kaguluhan. Pero handa po silang lumuwas. Handa nilang ibigay yung effort nila from Montalban, from San Mateo, from anywhere, para lang po makalinga at makausap at maayos ang bawat kaguluhan na meron ang mga simbahan ng J-Hope. At isa po yun, very, very good po yun para sa akin, para maging malakas, matatag ang pananampalataya natin sa Panginoon. To God be the glory po sa buhay ng J-Hope family. Hindi po ganun kadali sa mag-alaga ng isang church. Ako po personally, pero thankful po ako sa Panginoon sa biyaya niya. Dahil kung ano man po yung mga problema sa church, nakikita ko rin po yung problema sa sarili ko. Kung ano yung pagkukulang si church, tinitingnan ko rin po kung ano ba, may pagkukulang din ba ako bilang lingkod. So, purihin naman po ang Panginoon sa biyaya niya. Alam po natin na hindi talaga madali ang paglilingkod. Sa akin, kung pwede nga lang po na manatili ako sa pagiging member lang, pero dahil po tinawag tayo ng Panginoon sa ganitong paglilingkuran, I may say, hindi po namin kaya ang paglilingkod kung wala po ang kalakasan, ang biyaya na manggagaling sa ating Panginoon. Kung tayo lang po talaga bilang mga lingkod, hindi po ganun kadali maghawak ng church. Pero sa biyaya po niya, at kung ito ay minamahal mo, at minamahal mo ang Panginoong Hesukristo, wala pong imposible sa Panginoon. Dahil siya po mismo, walang imposible rin para sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon. Mahirap, pero doon naman yung pangako ng Diyos, no? Sa paglilingkod natin, yun yung pinangahawakan natin, kaya kami nakakatindig sa ministry na to, sa pulpit na to, ay para i-guide din po talaga sila. At tinawag nga po kami para sila'y turuan, aralan, ma-equip sila, madala rin po sila sa paglilingkod. Yung iba-ibang ugali, pakikisamahan mo sila, pakikita mo talaga yung puso mo sa kanila sa ginagawa mong paglilingkod para sa mga kapatid natin yon, magmula doon sa matatanda hanggang doon sa pinakabata ay talagang aabutin po. Ang paglilingkod ay mahirap, pero yung kasiyahan sa ginagawa natin dahil sa Panginoon to, dahil sa pangako ng Panginoon sa bawat ginagawa namin to, yun po yung talagang nagbibigay sa amin ng lakas, sapagkat ayaw din po namin na sila po ay mapariwara. At ibig namin na sa aming panahon na to, na sa kanilang dadating na panahon, dadaling po nila yung salita na narinig nila na ipinapangaral namin sa church na to, yung salita ng Diyos na magdala rin po sa kanila sa malaking pag-asa nila sa Panginoon. Dumating man yung panahon na tawagin din po sila ng Panginoon. Malaking blessing po, pagpapala sa ginagawa ng Panginoon, sa mga ginamit niya, no, na mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat. Ang buhay paglilingkod po talaga ay kalang pagtsatsaga po, no, pagtitiis, mahabang pasensya, mahabang panahon na aalagaan mo talaga sila. Buong puso namin ginagawa to dahil mahal po namin ang gawain ng Panginoon po. Salamat po. Ang mensahe ko po sa ating mga kapatiran dito sa J-Hope Bulacan, wag po tayong tumingin sa ating pananambahan, wag po tayong tumingin sa ating mga kapwa. Every time po sa paglilingkod po, kung mahal natin ang Panginoon, focus po tayo sa Panginoong Hesukristo lang. Kasi po, pag titingin tayo sa kaliwat kanan, wala pong taong perpekto, hindi po natin mahahanap ang kaperpektuhan sa tao, sa Panginoon Diyos lamang. Manatili ka po, focus lang po. Focus lang po at mag-aral lagi tayo ng salita ng Diyos. Palalimin natin ang ating pananampalataya through reading. Tapos po,
yung devotion po natin, wag natin aalisin. At syempre sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos na nanggagaling po sa ating mga pastors, sa ating mga bishop, focus lang po tayo sa Panginoong Hesukristo. Yun lang po. At sa JHO family, maraming salamat po sa pagmamahal ninyo, sa patuloy ninyong panalangin sa amin dito sa JHO Bulacan. Kami rin po ay nananalangin para sa inyo, kapayapaan, love, because we are loving community. Thank you po sa katuruan, thank you po sa pagmamahal at sa ating vision and mission. Lagi po tayo magmahalan. Yun lamang po. Maraming salamat po, JHO family. Patuloy lang tayo, magpatatag po tayo sa ating pananampalataya. Dapat hindi po tayo natitinag. Gawin po rin po natin yung pang-araw-araw nating ginagawa. Nasa bahay man po tayo, nasa trabaho man po tayo. Magkakaroon pa rin tayo ng oras sa Panginoon, sa ating mga prayer, sa ating pagbabasa. Ganun din yung pagdalo natin sa gawain. Napaka-importante po niyan. Yung ating mga prayer meeting, Bible study, yung ating Sunday service, meron tayong mga gawain na ganyan, meron po tayong gawain para sa mga katatayan, kananayan, kabataan, no? Nandiyan po yun. Kaya join po kayo, mga tatay, mga nanay, mga kabataan. Kailangan po kayo ng church, no? Ibig po namin, ang church po ay makapaglingkod po sa inyo upang lalo tayong lumakas spiritual sa ating mga buhay, no? Alisin na po natin yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin, kundi anong gawin po natin? Palakasin po natin yung ating pananampalataya, no? Sa ating buhay. Kung yung buhay natin sa kabuhayan natin, inaangat natin, siyempre tayo rin spiritual, angat din po natin yung ating spiritual na kalagayan sa Panginoon. At ano pa ang gagawin natin? Kasi darating ang panahon, kung tayo nagtatrabaho para sa ating pagsisikap sa ating buhay, darating din ang panahon sa time na binibigay natin sa Panginoon, magtatrabaho rin po tayo sa Panginoon. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Mananampalataya. Yung purpose ng Panginoon ay mangyari po. Salamat po sa mga kapatid namin, sa mga churches natin dyan sa Montalban, no? Sa paligid po ng Montalban. At kami nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng kapastoran, kay Bishop, no? Ating mga pastora, ating mga kapatid dyan, yung mga elder natin dyan. Kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa mga prayer nyo. Gaya nga sinabi ni Pastora, kami rin po ay nananalangin din po para sa inyo kasi isang katawan po tayo, no? Kaya kami po ay kabahagi rin po ng mga prayer nyo, no? Yung mga live na ginagawa po ni Bishop para sa ating mga prayer na ginagawa po nyo, tsaka yung ibang mga pastor po natin, makinig po tayo. Lahat ng mga pinopost sa mga GC po ng JHO, basahin po natin yun, no? Yung mga Bible verse na iniiwan, no? O dapat pagbulay-bulayan natin ay importante po sa atin yan sa paglago natin espiritual. Muli ako po si Pastora Cecilia. At ako po si Pastor Nelson. Mula po dito sa JHO Bulacan. Kami po ay nananabik, excited na sa darating na 25th JHO Anniversary JHO Wagi! Thank you! Jay Howagay. Ako po si Pastora Cecilia Misa. At ako po si Pastor Nelson Kami po ay excited na bumabati sa inyo at nananabik na sa nalalapit nating 25th anniversary ng JHO. We are okay na sana eh. JHO Wagi! Bloopers pa rin. Bloopers pa rin. Bloopers pa rin.